Marami ang nagulat sa pagtanggal ng Kings kay Mike Brown. Cleveland, mahirap talunin kapag ganito si Mitchell. At Warriors, may nakitang pag-asa kay Kuminga. Kasamang makakalaro si Curry laban sa Suns at Kevin Durant. Ang pagkakatanggal sa Sacramento Kings coach na si Mike Brown ay ikinagulat ng NBA World nitong araw. Kabilang si Warriors coach Steve Kerr sa mga nagulat sa balitang ito. Labas akong nadismaya nang marinig ko ang balita, sabi ni Kerr sa mga reporter sa Inglewood bago ang laban ng Warriors laban sa Los Angeles Clippers. Si Mike ay isang mabuting kaibigan, mahusay na coach. Kinausap ko siya at alam nating lahat na ganito talaga ang kalakaran sa negosyo. Pero nakakagulat lang talaga dahil siya ang naging unanimous coach of the year 1 taon at kalahati lang ang nakalipas. Si Brown, 54, ay nagsilbing assistant sa coaching staff ni Kerr sa loob ng 6 na season simula noong 2016-17 to 2021-22. Nanalo ang Warriors ng 3 championship kasama si Brown bilang assistant at umabot sa NBA Finals ng 4 na beses. Umalis siya para maging head coach ng Kings matapos manalo ang Warriors ng 2022 title versus Boston Celtics. Sa kanyang unang taon bilang coach ng Kings, agad na nagkaroon ng tagumpay ang koponan. Nanalo ang Kings ng 48 laro noong 2022 to 23rd NBA season. Ang kanilang pinakamaraming panalo mula noong 2004 to 2005. Natalo sila sa Warriors sa unang round ng playoffs sa loob ng 7 laro at si Brown ay naging unanimous NBA Coach of the Year. Pinamunuan ni Brown ng Kings upang tapusin ang 16 na season na pagkabigo nilang makapasok sa playoffs, ang pinakamahabang streak sa kasaysayan ng NBA. Kapag naisip mo kung nasaan ang prangkisa bago dumating si Mike, kung ano ang naabot nila sa nakaraang ilang taon, ang trabaho niya at ng kanyang staff ay talagang kahanga-hanga, patuloy ni Kerr. Alam kong dumadaan sila sa mahirap na panahon pero ganito talaga sa NBA. Lahat tayo dumadaan sa mga ganitong pagsubok. Matapos ang kanilang pagkatalo ng 114 to 113 sa Detroit Pistons nung Huwebes ng gabi, bumagsak ang Kings sa 13 to 18 this season. Natalo sila ng 5 sunod-sunod na laro, lahat ay sa kanilang home court. Dahil dito, bumagsak ang Kings sa ika-12 pwesto sa Western Conference, 2 pwesto ang layo sa play-in tournament. Noong nakaraang season, nanalo ang Kings ng 46 na regular season games at dinurog ang Warriors sa play-in tournament bago natalo sa New Orleans at hindi nakapasok sa playoffs. Pinalad akong magtrabaho sa isang organisasyon na pinahahalagahan ng kontinuidad, sabi ni Kerr. Ito ang nagpapahintulot sa aming team at staff na malampasan ang mahihirap na yugto. Ang bawat koponan sa liga ay dadaan sa ganitong mga pagsubok tulad ng nararanasan namin ngayon. Ako marahil ang eksepsyon kaysa sa karaniwan pagdating sa suporta ng organisasyon at kontinuidad. Hindi ibig sabihin nito na magtatagal ito magpakailanman, pero ibig sabihin nito ay napakaswerte ko na maging coach dito at magtrabaho para sa organisasyong ito dahil hindi madali. Ang trabahong ito, ang negosyong ito ay sobrang hirap. Nakakapanlumo ang nangyari kay Mike ngayon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, noong huling naglaban ang Cleveland Cavaliers at Denver Nuggets noong Disyembre 5, nagawa ng Cavaliers na magpakitang gila sa opensa, bumuhos ang puntos sa laro. Ngayong araw muling nagpakitang mas maganda pa ang Cavaliers. Umiskor ang Cleveland ng 40 puntos sa parehong una at ikalawang quarter. Ipinapakita ang mataas na antas ng opensa na madalas nilang ipakita ngayong season. Si Donovan Mitchell ay nagpamalas agad ng agresibong opensa at kahusayan. Umiskor siya ng 25 puntos sa halftime at nagtapos ng may 33 puntos, 5 rebounds at 6 na assists. Sa laban kontra Nuggets, ipinakita niya ang kanyang 3 level na scoring capabilities ng madalas. Kapag nasa tamang momentum si Mitchell, halos imposible siyang pigilan. Ang Nuggets ay wala ring depensibong sagot upang mapahinto si Mitchell kapag ganito ang laro niya. Si Jarrett Allen naman ay nagpakita ng isang kahanga-hangang laro sa opensa. Sa kanilang unang laban kontra Nuggets, hindi masyadong nakaapekto si Allen sa opensa dahil abala siya sa pagpigil kay Nikola Jokic. Sa pagkakataong ito, tila ang plano ay maagang ipasok si Allen sa laro at gawing agresibo mula sa simula. Nagtapos siya ng may 22 puntos at 10 rebounds. Isang kumpletong laro ang ipinakita niya habang binabantayan si Jokic na nangangailangan ng sobrang atensyon sa depensa. Si Evan Mobley ay medyo mabagal ang simula kumpara kina Mitchell, Garland at Allen, ngunit bumawi sa ikalawang kalahati ng laro. Sa halftime, mayroon siyang 7 puntos.
Sa ikalawang half, nagising si Mobley at nagpakitang gilas sa opensa gamit ang agresyon at iba-ibang tira. Nagtapos si Mobley ng may 26 na puntos, 5 rebounds, 6 na assists at 1 block. Ang mga ganitong laro ay nagpapalakas sa kaso ni Mobley bilang isang all-star ngayong season at nagpapakita ng kanyang paglago bilang isang manlalaro. Sa dalawang laban nila kontra Nuggets ngayong season, naglaro ang Cavaliers ng kanilang pinakamataas na antas ng opensa at nagtapos ng 2-0. Laban sa Denver, mahusay itong pagsusulit para sa Cavaliers na hindi lang makipagsabayan sa isang tulad ni Jokic kundi pati na rin ang mapanatili ang kalamangan laban sa kanyang koponan sa parehong laban. Bagamat hindi kabilang ang Nuggets sa mga elite team ng Western Conference, kahanga-hanga pa rin ang makapuntos ng walang patid laban sa isang koponang contender para sa playoff spot. Ngayon, sa pagpapatuloy ng West Coast trip ng Cavaliers, haharapin nila ang Golden State Warriors sa kanilang laban sa Disyembre 30. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa Cleveland at sa paglalaro ni Mitchell? Sa sumunod na balita naman, si Jonathan Kuminga ay nagtala ng career high na 34 na puntos sa pagkatalo ng Warriors sa Clippers 102-92 sa Los Angeles nitong Sabado. Ito ang pangalawang pagkakataon ngayong buwan na nagtakda si Kuminga ng bagong career high, parehong beses bilang pangunahing scorer sa pagkawala ni Stephen Curry. Nagtala siya ng 33 puntos sa panalo laban sa Houston Rockets noong Disyembre 5 at nalampasan ang markang iyon ngayong araw na may tatlong mas kaunting attempts sa field, nagrehistro ng 34 na puntos sa 11 of 19 shooting. Bukod dito, nagkaroon siya ng 10 rebounds at 5 assists na naging pinakabatang manlalaro ng Warriors mula kay Stephen Curry na makapagtala ng hindi bababa sa 30 puntos, 10 rebounds at 5 assists sa isang laro. Bagamat nalubog ang Warriors ng hanggang 21 puntos, nagawa nilang bawasan ang agwat sa 3 puntos sa ika-4 na quarter. Sa kabila ng pagkuha ng 20 mas maraming attempts kaysa sa Clippers, tumama lamang sila ng 36.8% from the field. At walang ibang manlalaro ang umabot man lang ng kalahati ng puntos ni Kuminga. Ang Warriors ay kumuha ng 9 na offensive rebounds sa unang quarter at na-out-rebound ang Clippers 21 out of 9 in the quarter. Sa pagsisimula bilang kapalit ni Draymond Green, nag-ambag si Kyle Anderson sa ikatlong bahagi ng mga offensive rebounds sa unang quarter na may 3. Ang kanilang agresibong paghabol sa mga second chance opportunities ay tumulong sa kanila na manalo sa unang quarter 21-19 from 30.8% shooting. Dahil wala sina Green, Curry at Gary Payton, nagkaroon ng mas maraming pagkakataon ang mga batang manlalaro ng Warriors tulad ni Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski, Trayce Jackson-Davis at Moses Moody. Nag-ambag ang bawat isa ng mga highlight plays. Si Kuminga ay bumitaw ng matitinding dunk, kabilang ang isang two-hand slam sa unang quarter at isang windmill dunk sa ika-4. Nagpakita rin sina Jackson-Davis at Moody ng two-way play kung saan ang kanilang defensive stops ay humantong sa mga dunk. Si Brandin Podziemski ay tumira ng malayong 3-pointer sa natitirang 1.9 seconds sa unang quarter upang bigyan ng kalamangan ng Warriors. Ang mga scorer ng double figures para sa Warriors ay sina Kuminga 34 na puntos, Jackson-Davis 15 puntos, Moody 11 punto at Podziemski 10 puntos. Sama-sama silang nagtala ng 10 sa kabuuang 14 na steals ng team. Bagamat pumasok ang Warriors sa ika-4 na quarter na may 19 na puntos na agwat, nagawa nilang bawasan ito sa 3 puntos. Sa pangalawang beses ngayong Lunes, nagtala si Kuminga ng double figures sa ika-4 na quarter na may 15 puntos. Defensively, napuwersa nila ang Clippers sa 10 turnovers sa quarter, kung saan nagtala sina Moody, Podziemski at Lindy Waters ng maraming steals. Ang susunod, haharapin ng Warriors ang Phoenix Suns na pinangunahan ni Kevin Durant sa pangalawang laro ng back-to-back sa Chase Center sa Linggo at inaasahang makakabalik na sa lineup sina Stephen Curry at Draymond Green laban kina Kevin Durant na nagmula rin sa pagkatalo kontra Dallas Mavericks. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.